Hack Story presents. Stupid ah! Nagtatanga-tangahan ka lang ba o natural na tanga ka talaga? Uulitin ko pa ba? Hindi kita gusto para sa anak ko ngayon. Hindi kita magugustuhan bukas o kailanman. Naiintindihan mo ba? Pero, dinadala ko po ang anak ni Jordan, tita. Nauutal na katwiran ni Agatha sa kanyang biyanan. Sa tingin mo ba may pakialam ako? Malay ko ba kung saan ako talaga yung batang ipinagbubuntis mo? O nagpagamit ka lang sa ibang lalaki para pikutin si Jordan at hututan? Ganito po ba kababang tingin niyo sa akin? Gulat niyang tanong sa biyanan. Mahirap po bang tanggapin na ako ang pinili ni Jordan at ako ang mahal niya? Nanghahamak ang naging pagtawa ni Mildred sa naging tanong niya. Gaano ka nakakasigurado na mahal ka talaga ng anak ko at wala siyang iba? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Agatha dahil sa naging tanong ni Mildred. Hindi siya kaagad nakasagot sa kanyang biyanan. Sa tingin mo, magiging tapat siya sa iyo dahil pinaranas niya ang mamahaling cruise ship na nakikita mo lang sa mga palabas? Ngayong birthday mo? Isa ka palang uto-uto kung ganon. Asawa niya ho ako, tita. Magkakaanak na kami. Wala ka nang magagawa. Pilit na tinatapangan ni Agatha ang sagot niya rito. Yung mga asawa, madali lang yan palitan. Kahit magkakaanak pa kayo, pwedeng-pwede pa rin siyang magloko. Hindi kayo kasal at live-in lang. Naiintindihan mo? Doon na tuluyang tumulo ang luha ni Agatha habang dinuduro siya nito. Ngayon niya lang napagtanto na kahit na anong gawin niyang pagsusumikap, hindi pa rin siya magugustuhan ni Mildred. Kaya huwag mo nang ipilit ang sarili mo kay Jordan bago ka pa may pagsisihan. Hindi ka naman bobo, hindi ba? Naiintindihan ko po. Kaya, hindi ko na ipipilit sa'yo ang sarili ko, tita. Si Jordan naman na makakasama ko habang buhay, hindi ho ikaw. Makikita ang pagkayamot sa mukha ni Mildred, ngunit tinalikuran na ni Agatha ang kanyang biyanan. Tandaan mo to, magsisisi ka! Binalaan na kita pero matigas ka. Pagsisisihan mo ako ang kinalaban mo. Hindi ako makapapayag na gamitin mo ang anak ko para lang makangat sa buhay. Sigaw pa ni Mildred kahit tuloy-tuloy ang pagpasok niya sa loob ng cruise ship. Sa pagpasok sa private room nila ni Jordan, ganoon na lamang ang pagtataka niya sa matinding kadiliman. Sa pagbukas ng ilaw, isang sorpresa ang bumungad sa kanya. Happy birthday, love! Nakangiting bati sa kanya ni Jordan matapos siya nitong sorpresahin ng hawak na cake na may sinding kandila. Bakit, love? Bakit ganyan ka makatingin? Hindi pa rin nagsasalita si Agatha. Matagal na inobserbahan lamang niya ang asawa. Tumatakbo pa rin sa kanyang isipan ang masasakit na salitang binitawan ng kanyang biyanan. Mahal mo ba talaga ako, Jordan? O napipilitan ka lang kasi nabuntis mo ko? Ha? Gulat na tanong nito sa kanya. Bakit mo naman nasabi yun? Of course, mahal kita. Kulang pa bang patunay na sinorpresa kita ngayong birthday mo dito sa pinakamahal na cruise ship? Para sa iyo lahat ng ito, love. Saglit na nabaling ang tingin niya sa lahat ng handa na nasa mesa. Ngayon niya lang ito naranasan, ngunit bakit hindi siya masaya? Bakit pakiramdam niya ay may mali sa ipinapakita ng asawa? Hindi pa rin ako gusto ng mama mo. Kahit magkakaanak na tayo. Siguradong tututol siya kung magpapakasal tayo. Kaya ngayon pa lang, kung hindi ka na sigurado, sabihin mo na, ayokong mapilitan ka lang, Jordan. Love naman. Bakit mo ba sinasabi yan? Magkakaanak na tayo. Papayag ka ba na mawala ng ama ang anak natin? Ikaw na ang nagsabi na mahirap na walang magulang dahil ganoon ang pinagdaanan mo, hindi ba? Hindi siya kumibog
Dahil totoo ang sinasabi ni Jordan. Maagang namatay ang kanyang tatay. Hinintay lamang ng nanay niya na makagraduate siya bago ito nawala na rin sa mundo. Kaya ganito na lamang niya mahalin si Jordan. Dala lang siguro ng pagbubuntis mo, kaya masyado kang sensitive. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Kailangang maging masaya ka dahil araw mo to. Tapos si Mama, huwag mong alalahanin yun. Kakausapin ko siya. Mukhang nagtalo na naman kayo eh. Nahihiyang pagngiti ang ibinigay niya sa asawa dahil may punto ito. Ano pa bang hahanapin niya kung ang katulad nito ang ibinibigay sa kanya? Ma'am Noreen? Napakalapad ng ngiti na ibinigay niya sa boss ng kanyang asawa. Oh, hi Agatha. Nakapag-blow ka na ba ng candle mo? Ay, hindi pa po pala, Ma'am Noreen. Buti pinaalala mo. Nakangiting ibinaling niyang tingin sa asawa. Ngunit parang pagkain yun na kusang napanis. Nang makita niya ang malagkit na tingin nito sa boss na si Noreen na nakasuot ng bikini, hindi niya maiwasang wag makaramdam ng insecurities dahil sa malaking pagbabago ng katawan niya ngayong nagbubuntis siya. Ngunit pinilit niyang umiti noong huli at inignora ang nasa isip. Happy birthday! Masayang bati ng mga ito matapos niyang hipan ang cake. Salamat, love. Salamat, Ma'am Noreen. Nakangiti niyang sambit sa boss ng asawa niya. Salamat sa pagsama na i-celebrate ang birthday ko, Ma'am Noreen. Napakabait mo sa amin. Hindi lang sa asawa ko. No problem. Basta para sa asawa mo, lahat gagawin ko. Napahinto ito at ngumiti. Siyempre, mahalaga ang mga staff ko sa akin. Kasama na ron ang pamilya nila, katulad mo, Agatha. Love, kailangan mo na magpahinga. Hindi ka pwedeng matagtag. Paalala ni Jordan sa kanya. Sige, ikaw na munang bahala sa asawa ko, Ma'am Noreen. Baka makarami siya ng mainom eh. Biro niya pang mapansing nagkakasiyahan ng dalawa bago pa siya dumating. Pahinga ka na, love. Sabi pa ni Jordan bago balingan ng tingin ang iniinom na alak. Matulog ka na lang kapag lasing ka na, ha? Huwag papasobra sa alak. Yes, love. Sleep well. Madilim nang magising si Agatha dahil napahaba ang tulog niya. Patuloy pa rin ang paglalayag nila dahil naririnig niya pang malakas na alon sa bintana. Ang asawa kaagad ang hinanap niya. Wala ito sa kanyang tabi o sa isa pang kwarto na occupied naman ng biyanan niya. Kaya ang kwarto ni Noreen ang sunod niyang pinuntahan para tanungin kung nasaan ang asawa. Ganoon na lamang ang pagtataka ni Agatha nang sa pagkatok niya ng pinto ay bukasyon. Sa hindi malamang dahilan, tuloy-tuloy ang naging pagpasok niya sa kwarto ni Noreen. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang si Agatha nang marinig ang halinghing ni Noreen na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Huwag mong lakasan, Noreen. Baka may makarinig sa atin. Hindi niya na kailangang tingnan o tanungin ang ginagawa ng dalawa. Malinaw sa kanyang panluloko ng asawa. Kahit nanginginig ang kamay, nailabas pa ni Agatha ang kanyang cellphone para kumuha ng ebidensya. Hindi niya hahayaan na siya lang ang miserable. Kailangang maging impyerno din ang mga taong nanakit sa kanya. Buksan yung pinto! Malakas niyang sigaw, kasabay ng pagkalampag doon. Mga baboy kayo! Mga baboy kayo! Ramdam niyang matinding galit na nararamdaman niya dahil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Walang pati din ang pagtulo ng kanyang luha. Habang walang pakialam na kinakalampag pa rin ang pinto. Agatha! Love! Nauutal na sambit ni Jordan nang buksan ang pinto at mabilis na isara. Hindi ko sinasadya. Aksidente lang. Hindi mo sinasadya kasi may nakakita! Magpapaliwanag ako. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito, kasabay ng matalim na pagtitig sa asawa. Hindi ako pinanganak kahapon lang, Jordan!
Anong hindi sinasadya? Aksidenteng umiral bigla sa iyong kakatihan at inatake ka ng pagiging manloloko, ganon? Love naman, please, let me explain. Explain what? Para makakalusot ka pa? At ituloy mo ang panloloko hanggang mapaikot ulit ako? Matagal na nakatitig na lamang siya sa asawa nang hindi nito alam kung paano lulusutan ang nagawa. Akala ko ba malinaw na sa atin ang lahat? Handa na nga ako magparaya kasi hindi ako gusto ng mama mo. Kaya kitang bitawan dahil ayokong umabot sa punto na magiging bangungot ang alaala na magkakaroon ako sa'yo. Ganun kita kamahal, Jordan. Pero heto tayo. Lahat ng matatamis na salita at pangakong binitawan mo, isa lang palang pambobola. Hindi pa nakakalabas ang anak mo, pero nakaranas na siya kagad ng panloloko at mula pa yun sa'yo! Hindi sa ganun, Agatha. Ano? May pangangailangan ako bilang lalaki. Hindi ko pwedeng gawin yon dahil sa maselan mong pagbubuntis. Sa pangalawang pagkakataon, isang sampal muli ang ibinigay ni Agatha kay Jordan. Dahil sa rason na yan, kaya binastos mo ako ng ganito? Hindi niya maiwasang huwag matawa habang lumuluha. Gaano ba kakatiyang nasa ibaba mo, ha? At kailangan mo kaagad ng kagamot sa'yo! Agatha! Bakit? Nababastusan ka? Pero yung ginawa mo, hindi ba kabastos-bastos? Mas nagdilim ang paningin niya nang lumabas na rin si Noreen na para bang hindi gumawa ng kahalayan dahil sa suot nito. May gigil ang naging pagpunas niya ng luha habang masamang nakatingin dito. Wala nang kainosentihan nito sa mukha at tila ba proud pa sa ginawa niya. Sigurado ka talaga? Boss ka? At matalino ka? Bakit naging kabit ka? Seryoso niyang tanong dito. Talo mo pang babaeng pakawala! Ano ka mo? Kahit anong taas mo sa buhay, hindi ko akalain na ibababa mong sarili mo sa ganito, Noreen. Hindi mo deserve ang sampal ko o ang galit ko. Salamat sa pangaagaw ng batong ipinukpok ko sa ulo ko. Panalangin ko na lang na hindi ka matauhan. Dahil deserve niyo ang isa't isa para wala na kayong mabiktima pa. Agatha, please! Wala nang pakiusap, Jordan! Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng kababuyan niyo. Sabi niya, sabay taas ng cellphone na may recording. Gusto niyo ng palabas? Bibigyan ko kayo ng isa. At sisiguraduhin ko, malalaman nila ang kataksilan niyo. Anong gagawin mo? Ipopost mo kami sa social media? Hindi pinansin ni Agatha ang tanong ni Noreen. Tuloy-tuloy ang paglabas niya sa kwarto ng cruise ship para makakuha ng mas malakas na signal. Nakikiusap ako sa'yo, love. Itigil mo na to, please. Dahil sa bugso ng damdamin, naging sarado ang isipan ni Agatha. Kinakain na siya ng galit. Love naman, masisira ang pangalan ko at ang negosyo ni Noreen. Sa tingin mo, may pakialam ako? Tanong niya rito. Habang patuloy sa paghahanap ng malakas na signal habang nasa gitna sila ng karagatan. Hindi ko na kailangan pakinggan ang mga paliwanag mo, Jordan. Anong kaguluhan nito? Tanong ni Mildred na nasa labas na rin pala. Tila ba ang pakikisama sa kanya sa isang lugar ay malaking parusa. Gagawan ko ng paraan, ma. Huwag kang makikisali. Pakiusap ni Jordan sa kanyang ina. Alam mo kung gaano ko kagusto si Jordan, tita? Sambit ni Noreen. Wala itong pagmamadali at hindi natatakot sa banta niya. Kung gusto mo na makaranas ng mas magandang buhay at yaman na hindi mo pa nakikita sa iba, you should have considered my offer. I want Jordan in full package. No excess baggage. Mapaasawa niya man o yung magiging anak nila, I won't settle for less. You know what I mean, tita? Anong ibig mong sabihin? Interesadong tanong ni Mildred. Tila kumikislap pa ang mga mata nito dahil sa sinabi ni Noreen.
May chance pa ang anak ko sa'yo kahit pinili niya ang babaeng ito. Nang mga sandaling yun, matinding takot ang nararamdaman ni Agatha. Hindi sa kanyang buhay, kung hindi sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Pakiramdam niya, handa si Mildred na mabura sila sa buhay ni Jordan sa kahit na anong paraan. Yes, Mama Mildred. Sambit ni Noreen habang nakatingin sa nanay ni Jordan nang may matamis na ngiti sa labi. Huwag niyo na lang sanang sayangin ang last chance ninyo ni Jordan. Natataranta si Agatha habang hinihintay na maging 100% ang ina-upload niya. Ginawa niya yun habang desperadang kumukuha pa rin ng video sa naging pag-uusap ng mga ito. Ang kailangan lang, mawala sa buhay natin ang babaeng ito. Yun lang ang gagawin niyo para sa akin. Ulit pa ni Mildred na makikita ang matinding desperasyon sa kanyang mukha. Anong pinaplano niyo, tita? Kinakabahang tanong ni Agatha. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, Agatha. Sabi ng biyanan niya sa kanya. Ibigay mo sa akin yan! Hindi pwedeng masira ang pangalan ng anak ko at ng magiging manugang ko. Mas umatras pa si Agatha sa takot na nararamdaman niya sa ginang. Hindi nakatulong ang malakas na hangin at mabilis na pagtakbo ng cruise ship para maibsan ang kabang kumakain sa kanya. Ibigay mo na kay Mama ang cellphone, Agatha! Sabi ni Jordan sa kanya. Please, love. Huwag mong sirain ang pangalan na matagal kong pinaghirapan. Bakit parang kasalanan ko kung mangyari man yun sa'yo, Jordan? Tumutulo ang luha ng tanong niya sa asawa. Kasalanan ko? Kasi nahuli ko kayo? Matigas talaga ang ulo ng asawa mo, Jordan. Naiinis na sambitin ni Noreen. I don't care about anything but my business. Hindi makakaladkad ang pangalan ko dahil lang sa maliit na bagay na to. Hindi makapaniwalang umiling si Agatha. Ang issue na sinasabi nitong maliit lang ay ang sumira sa kanyang pagkatao ngayon. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Sabing muli ni Mildred. Ibibigay mo? Tila isang demonyo na walang konsensya ang hinila siya ng biyanang si Mildred. Ang cellphone ay pilit na inilalayo niya naman dito. Naiipit na siya sa railings na nakakabit sa cruise ship, ngunit pinilit niya pa ring ilayo ito. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat! Sigaw niya sa kanyang biyanan habang nagpapampuno sila. Sinaktan niyo ko! Kaya sisiguraduhin kong ganun din ang ganti ko sa inyo! Ako? Tinatakot mo? Madilim ang mukhang tanong ni Mildred. Pinakiusapan na kita, pero hindi ka nakinig. Tama lang. Dapat lang na mawala ka sa buhay namin ng anak ko. Ikaw ang salot na nagdadala ng kamalasan sa amin. Nararapat lang na mabura ka na sa landas namin. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang itulak siya sa tumatakbong cruise ship ni Mildred. Malakas ang naging pagbagsak niya sa tubig. Dama niya ang paglubog sa kailaliman. Tulong! Tulungan niyo ako! Desperado niyang sigaw. Hindi para sa buhay niya, kung hindi sa batang madadamay sa kanyang sinapupunan habang lumalaban sa malakas na alon. Tulong! Sigaw niyang muli kahit hindi humihinto ang cruise ship na sinasakyan ay patuloy pa rin sa pagtakbo. Tulong! Kailangan niyang mabuhay. Mabubuhay siya. Yon ang paulit-ulit niyang sinasabi nang tamaan ng malaking troso ang kanyang tiyan. Tulungan niyo ako! Sambit niya pang muli habang dama ang pagbigat ng talukap ng mga mata. Jordan, tulungan mo kami ng anak mo. Pagmamakaawa pa ni Agatha kahit alam niyang wala nang makakarinig pa sa kanya. Yun ang huling sinabi niya hanggang sa mawalan ng ulirata habang matindi ang pagkakapit sa troso upang hindi tuluyang lumubog sa karagatan.
Isang buwanang tulala si Agatha mula nang magising. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin matanggap na wala ng buhay ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Maging habang buhay na bangungot sa kanya ang trahedya na nangyari sa kanya sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Kailangan mong kumain, Agatha. Nag-aalalang sambit ni Arthur sa kanya. Ang mangingisda na nakakita sa kanya sa laot at nag-aalaga sa kanya ngayon. Kailangan mong lumaban. Huwag mong sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa'yo. Para saan pa? Tanong niya sa lalaki matapos sawiin ang platong inilagay nito sa mesa. Wala nang anak ko. Pinatay nila ang anak ko. Kaya mas kinakailangan mong lumaban. Malakas din na sigaw ni Arthur na ikinagulat niya. Hindi mo ba naisip na habang umiiyak ka rito at nagluluksa, maaaring masaya sila ngayon dahil nabura ka na sa kanilang buhay? Tila sinampal si Agatha ng katotohanan ng mga sandaling yon dahil tama ito. Hindi oras ng pagmumukmok. Kailangan niyang bumangon para balikan ang lahat ng taong pumatay sa kanyang anak. Ano? Hahayaan mo silang maging masaya? Simula ng araw na magising siya hanggang ngayon ay matinding pagpapasensya ang ibinibigay ni Arthur sa kanya. Pilit siyang iniintindi ng binata sa kabila ng masamang ugaling ipinapakita niya. Mas kinakailangan mong magpalakas para makapaghiganti ka. Pangungumbinsi pa nito sa kanya. Yan ang gusto mong mangyari, di ba? Gusto mong maghiganti sa lahat ng taong nanakit sa'yo. Hindi mo magagawa yon kapag mahina ka. Hanggat wala kang lakas at kapangyarihan para lumaban, isa ka pa ring talunan. Panibagong sampal ng katotohanan yon kay Agatha, realidad na hindi niya mababaliktad. Sa tingin mo ba, hahabulin sila ng konsensya nila? Ang mga katulad nilang may sungay, hindi magdadalawang isip na pumatay para lang makaangat sa buhay. Hanggat hahayaan mong malaya ang mga katulad nila, madadagdagan pa sila. Otomatikong huminto ang pagtulo ng luha niya. Dahil sa binitawang salita ni Arthur, dama ni Agatha ang panibagong apoy na sumisiklab sa dibdib niya. Nahihiya siya sa sarili dahil tama ito. Para mabalikan ang lahat ng taong sumira sa kanya, kailangang tumayo na muna siya mula sa pagkakadapa. Pinagtangkaan akong patayin ang biyanan ko. Kahit dinadala ko ang batang kadugo niya, hindi ako niligtas ng asawa ko. Kasabwat din siya para mawala ako dito sa mundo. Konklusyon na masakit sa kanya, ngunit kailangan niyang tanggapin. Anong gagawin mo, Agatha? Nag-aalalang tanong ni Arthur. Sisiguraduhin ko. Ako ang magiging bangungot nila, Arthur. At hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad sa pagkawala ng anak ko. Sa tulong ng nagpakilalang mangingisdang si Arthur, unti-unting nakabangon muli si Agatha. Nabigyan siya ng trabaho sa isla ng mga Alcantara bilang cook sa mansyon. Dahil ang pamilyang yun ang pinakamaimpluwensya sa lugar, kaliwat kanan ang naging gawain niya na naging dahilan upang malibang siya at hindi maisip ang pagkawala ng kanyang anak. Ang babait ng mga Alcantara, Arthur. Lagi nagbibigay sa akin ng libreng ulam na pwede kong iuwi dito sa kubo. Masaya niyang balita sa binata. Dapat lang, no? Ikaw ang nagluto niyan. Tapos hindi ka nila bibigyan. Hindi pwedeng hindi ko matikman ang mga niluluto mo. Natawa siya sa naging biro ng binata. Sa asta kasi nito ay para bang may karapatan sa mga Alcantara na hindi pwedeng questionin ng kahit na sino. Bakit parang nagiging tunog na ikaw ang amo ng mga Alcantara? At palagi may obligasyon sila sa'yo. Ganoon na lamang ang mas malakas na pag-ismid ng binata. Dali-dali tuloy ang pag-abot niya rito ng tubig. Okay ka lang, Arthur? Nagbibiro lang ako. Natatawin niyang sambit sa binata. Pero in fairness,
parang may utang na loob talaga sa'yo ang mga Alcantara. Kasi ikaw parati ang nakakapagbigay sa kanila ng mga fresh na isda mula sa pagpapalaot mo. Nahihiya na natawa na lamang sa kanyang binata bago ito magsalita matapos magkamot ng batok. Kailangan talaga nilang tratuhin na parang boss ang mga mangingisdang tulad namin. Kami kaya nagdadala ng isda sa kanila, no? Puro ka talaga biro, Arthur. Mamaya niyan maniwala talaga ako na isa ka sa mga Alcantara at mayaman ka pala. Seryosong tinitigan siya ng binata habang nakatingin sa kanyang mga mata. Gusto mo bang makapagsimula ulit, Agatha? Pwede kitang pahiramin ng panimula para sa restaurant mo. Mukhang masaya ka sa pagluluto eh. Ngumiti siya sa binata kahit na mag-isa lang ito sa kubo nito na malapit sa dalampasigan ay walang binubuhay na pamilya. Nahihiya siyang manghingi ng kahit na ano kay Arthur. Sapat nang tinutulungan siya nito para magkaroon ng panibagong pagkakataon para mabuhay. Hindi madali ang pangingisda, Arthur. Hindi mo pinupulot ang pera sa laot. Ayokong may masayang na kahit isang sentimo sa bawat baryang pinaghihirapan mo. Katulad ko, hindi ka na rin bumabata. Pwede mong magamit ang naipon mo sa pagsisimula ng pamilya mo. Para namang ang tanda-tanda ako na. 3 taon lang naman ang tanda ko sa'yo, no? Salamat talaga, Arthur, pero hindi ko matatanggap ang alok mo eh. Kailangan mo rin yan. Seryoso siya sa kanyang sinabi. Napakahirap na maramdamang minamaliit dahil wala kang sinasabi sa buhay. Danas niya na ang walang-wala at umibig sa may kayang pamilya. Mahirap na kailangang lagi kang may patunayan. Mukha pa namang gusto mo si Ma'am Hana. Kung may ipon ka na, makakatulong yon para mapasagot mo ang... Dali-dali ang pag-abot niya ng tubig sa binata matapos nitong mabilaukan. Ako? May gusto kay Hana? Gulat na tanong ni Arthur na nasasamid pa rin. Kilabutan ka nga, Agatha. Bahagya siyang natawa nang makita ang pagkainis sa mukha ng binata. The more you hate, the more you love. Hindi nga. Giit pa rin ng binata. Hindi mo sasabihin yan kung alam mong relasyon na mayroon kami. Anong relasyon na mayroon kayo ni Ma'am Hana? Diretsahan niyang tanong sa binata. Magsimula nang mailigtas siya dito sa laot. Pansin niyang donya ng mansyon at ang anak nitong si Hana lamang ang kinakausap na babae ni Arthur. Tila ba hindi nito nakikita ang lahat dahil sa mataas na bakod nito sa sarili na hindi madaling tibagin. Siguro, kung hindi mo ko niligtas at wala kang obligasyon sa akin, baka isa rin ako sa sinusungitan mo. Agatha, May lambing ang tono ng sambit ni Arthur. sa loob ng mga panahong kasama kita at nakilala ka, walang araw na nagsisi ako na nakasama kita sa iisang bubong. Binigyan mo ako ng rason para magpatuloy. Responsibilidad kita hanggat naririto ka sa bahay ko at sa buhay ko. Hindi na umimik si Agatha dahil hindi maintindihan ang sarili. Hindi niya naramdaman ang ganitong pakiramdam kay Jordan nang magsama sila. Ngunit bakit nagsiselo siya sa babaeng mamahalin ni Arthur? Sigurado kasing napakaswerte nito dahil nasa binata na ang mga katangiang hindi madaling makita sa isang lalaki. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Hindi niya napigilang maitanong sa binata. Walang kahit na anong bagay na interesante sa akin. Masyado kong simple para paglaanan ng oras mo. Pinapakisamahan mo lang ba ako dahil sa tingin mo, responsibilidad mo ko? Agatha, Makikita ang kaseryosohan sa mga mata ng binata. deserve mong mahalin sa kung sino ka. Hindi mo kailangan ng validation sa iba para maging masaya ka. Iba ang nakaraan mo sa kung sino ka ngayon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan niya ang sinabi ni Arthur matapos ang naging pag-uusap nila.
Hindi na ito nagpakita sa kanya ng ilang araw matapos na magpaalam na pupunta ng laot. Hindi siya nito hinahayaan na maiwan lalo na sa gabi, kaya nakakasigurado siya na apektado si Arthur sa naging pag-uusap nila. May handaan na gaganapin dito sa mansyon, Agatha. Panimula ni Doña Helen, ang donyang pinagsisilbihan niya sa mansyon ng mga Alcantara bilang kusinera. Nabalitaan kong nag-iipon ka raw ng pera. Gusto mo bang maging parte ng catering? Ikaw ang hahayaan kong mamahala ng lahat ng gagawin sa pagluluto. Ikaw na rin ang mag-iisip ng putahe. May tiwala naman ako sa galing mo. Gulat na binalingan ng tingin ni Agatha si Doña Helen. Hindi niya akalain na pagkakatiwalaan siya nito ng ganito. Bakit po? Hindi niya maiwasang wag tanungin ng Donya habang bakas sa kanyang muka ang pagkabigla. Maraming magagaling na chef at may mga pangalan sa bansa na pwede niyong kunin. Ngunit, bakit ako ho ang napili niyo? Dahil alam kong kaya mo, ang kailangan mo lang ay taong maniniwala sa potensyal mo. Nang mga sandaling yun, nawala ang takot na nararamdaman ni Agatha. Ngayon niya napagtanto na tama ito. Kaya lang naman wala siyang bilib sa sarili dahil ganoon ang ipinaramdam sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sigurado ka talagang pagkakatiwalaan mo ang babaeng yan, ma'am? Nakataas na naman ang kilay ni Hana, ang unika iha ng mga Alcantara. Why don't you hire a chef that we can trust? Hindi yung pipitsuging babae lang na hindi natin alam kung saan ang galing. Nahihiyang ngumiti si Agatha bago magsalita. Tama po yata si Hannah, Doña Helen. Nakatapos ho ako ng culinary pero hindi ko yun nagamit sa kahit na anong restaurant. Sa karinderya na negosyo lang namin ni Nanay ang experience na... And that's fine. Sagot ka agad ni Doña Helen. Yun nga ang hinahanap ko. Hindi ko kailangan ng kahit na anong bonggang pagkain na isa-serve sa mga guest. Ang gusto ko yung tipikal na niluluto ng mga taga-isla tuwing may fiesta. I'm sure magugustuhan yun ng mga guest. Ma'am naman, Kontrang muli ni Hana. hindi mo ba naisip na baka mapahiya lang tayo sa guests and investors? Umiling ang Donya sa naging tanong ng kanyang anak. Mapahiya? Paanong mapapahiya? Hindi mo pa ba nalalasahan ng mga pagkaing iniluluto ni Agatha na halos simutin mo na? Kita ang pamumula ng mukha ng anak ng Donya dahil sa naging tanong nito. Kaya nga nagrereklamo ka na hindi mo na maisuot ang iyong fitted na damit dahil... Fine, Mom. Pagpikil ni Hana sa iba pang sasabihin ng kanyang ina. Oo na, siya na ang magiging head chef sa gaganaping celebration. But please, Agatha, huwag mo kaming ipahiya. Pangalan namin ang nakataya sa once-in-a-lifetime na celebration na to. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Doña Helen dahil sa naging pagmamartsa ng anak palayo sa kanila. Mukhang magkakaroon pa kayo ng tampuhan ni Hannah, Ma'am Helen. Pasensya na po. Natawa ang Donya bago umiling sa kanya. Alam mo, dapat matuto kang ipaglaban ang sarili mo dahil hindi habang buhay may gagawa niyan para sa'yo. Pero... Hindi dahil mataas siya, tama na siya. Hindi laging mabait ang mundo, Agatha. May mga pagkakataon na kailangan mong lumaban para sa sarili mo. Yun lang ang paraan para hindi ka maging tau-tauhan ng kahit na sinong susubukan kang tapakan. Pahiwatig na sambit ng Donya. Araw ng party, mas naging abala si Agatha sa kusina. Magsimula madaling araw hanggang sa pagsapit ng hapon ay wala siyang pahinga dahil sa dami ng pagkaing kanyang inihahanda. Kahit ang paglilitson ng 2 malaking baboy ay bantay sarado niya rin. Hindi pa nagsisimula ang selebrasyon ay parang gusto niya na kaagad na mahiga sa kanyang higaan. Magpahinga ka na muna kaya, Agatha.
Tanong ng kusinera na kanina pa nag-aalala sa kanya. Ayos lang ho ako, Aling Susan. Malapit na rin naman tayong matapos. Last na putahin na tong nakasalang. Bubuhatin niya na sana ang malaking kawa at itatabi na sana nang agawin niyo ng matipunong braso. Arthur? Gulat niyang sambit nang makita ang binata na wala siyang balita sa loob ng ilang araw. Saan ilalagay ito? Hindi siya kaagad nakasagot sa naging tanong ni Arthur dahil ang tingin niya ay nasa formal suit na suot ng binata. Ibang-ibang itsura nito sa tuwing nangingisda. Lalo tuloy itong gumapo. Amoy na amoy niya rin ang pabango ng binata. Kaya naman daman niya ang pagwawala ng buong sistema niya na hindi niya dapat nararamdaman. Agatha, saan ko ilalagay ang kawa? Ha? Ano? Sa ilalim ng pugon. Doon mo ilagay. Pulalas niya kasabay ng patagong pagkurot sa sarili upang magising mula sa hipnotismong ginawa ng binata sa kanya. Sino ka? Hindi niya mapigilang itanong kay Arthur na ikinatawa nito. Pagod lang yan, Agatha. Sambit nito sa kanya. Pagkatapos ng party, mag-usap tayo. May ipagtatapat ako. Bulong nito sa kanya. Ganoon na lamang ang malalim niyang paglunok nang tanawin siya ng binata na muling naging abala na. Bakit parang kinakabahan siya sa sasabihin nito? Trabaho, Agatha. Trabaho. Ay, trabaho ang unahin mo. Paalala niya pa sa sarili para tuluyang magising sa kung anong ilusyon na tumatakbo sa kanyang isipan. Kami na maghahalo nito, Agatha. Sambit ng ibang katulong na kasama niya sa kusina na kababalik lang galing sa break. Last na putahin na to. Tikman mo na lang tapos kami na ang bahala para makapagpahinga ka na. Ay naku, hindi na po. Mabilis niyang pagtanggi sa mayordoma. Tutulong po ako hanggang sa matapos. Huwag nang makulit, Agatha. Sige na, ayos lang kami dito. Magpahinga ka na. Sigurado ho kayo? Nag-aalala niya pang tanong dito nang agawin nito ang sandok. Ayos lang talaga. Sige na. Kung ganun ho, di ko natatanggihan yan. Salamat ho, Nanay Talen. Nakangiti niyang sambit sa mayordoma bago lumabas para makapagpahinga na. Ngunit pinagsisihan niyang lumabas pa mula sa kusina matapos na malamang naroon ang taong nagdala sa kanya sa pinakamalaking sugat. Jordan? Sambit niya sa pangalan ng dating asawa matapos na makita itong masayang kausap si Noreen na nakalingkis pa sa braso nito. Naroon din si Mildred, ang dating biyanan na naging dahilan para mawala sa kanya ang kanyang anak. Agatha, ayos ka lang? Tanong ni Arthur na kanina pa pala siya pinagmamasdan. Muling naging sariwa sa kanyang bangungot sa gabi-gabi na nagigising dahil sa anak na nawala sa kanya. Agatha, saan ka pupunta? Tanong ni Arthur na pilit niyang pinipigilan nang mapansin nitong galit ni Agatha. Tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad niya nang wala sa sarili. Makikita ang matinding pagod at ekspresyon niya habang tumutulo ang luha. That's Noreen Morada and Jordan, right? Sambit ng isa sa mga bisita na kausap nito. Hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Agatha. They are the powerful couple in town now. Balita ko, marami silang nakuhang bagong investor sa ipinapatayong pinakamalaking restaurant sa bansa. They love taking the risk. Siyempre, ganoon talaga kapag bagong kasal. Ang bonggo kaya ng kasal nila. They really are the ideal couple, kaya botong-botong parents nila both sides. Pilit niyang sinasabi sa sarili na huwag magpapaapekto sa mga naririnig. Ngunit ang batang nawala sa kanyang sinapupunan ang nagpasiklab ng galit ni Agatha. Saan mo ko dadalhin? Gulat niyang tanong nang hilahin ni Arthur papalayo sa maraming tao. Ano ba, Arthur?
Kailangan nilang managot. Magbabayad sila sa ginawa nila sa anak ko. Magbabayad sila. Pagpupumiglas niya sa matinding pagkakahawak ng binata. Susugurin mo sila. Pagkatapos, anong mangyayari? Tanong sa kanya ni Arthur. Sa oras na gumawa ka ng gulo at hindi mo idinaan sa tamang proseso, ikaw ang magiging masama. Ako? Itinuro ni Agatha ang sarili. Pero ako ang niloko. Ako ang nasaktan. At ako ang nawalan ng anak. Pero bakit kasalanan ko pa rin? Sa kabilang direksyon, tumingin si Arthur. Makikita ang ekspresyon nito na nasasaktan para sa kanya. Hindi parating patas ang mundo, Agatha. May mga taong handa ka pa ring saktan kahit gaano ka man kabuti sa kanila. Hindi rin lahat ng kabutihan ay papalitan ng kabutihan. Kung ganun pala, dapat pinili ko na lang maging masama. Tila sarado na ang isipan niyang sambit. Sabihin mo nga sa akin, sino ka, Arthur? What do you mean? May tinatago ka ba sa akin? Ako? May tinatago? Pilit na ngumingiti si Arthur kahit makikita rito ang matinding kaba. It's not the right time. Arthur, come on! Malakas na sigaw ni Hana na basta na lang inangklang kamay sa braso ng binata para hilahin ito. Nandito ka lang pala. Kanina ko pa hinahanap ni Mommy. Babalik ako, Agatha. Sigaw ng binata na hinihila ni Hana. Nang mga sandaling yun, dama niya ang pagkirot ng dibdib sa hindi malamang dahilan. Hindi tama na ganito ang nararamdaman niya. Buhay ka pa? Gulat na tanong ni Jordan na hindi alam kung paano nakarating sa kanyang likuran. Paano buhay ka pa? Ang akala niya ay magiging emosyonal siya sa oras na makita ang dating asawa. Ngunit galit ang namayani sa kanyang dibdib dahil ang anak na walang kalaban-laban na nawala sa kanya ang unang pumasok sa isipan ni Agatha. Ang anak mo, Jordan. Anak natin. Hindi mo ba tatanungin kung anong kalagayan niya? Anak? Kumunot ang noon nito na tila ba biglang nagka-amnesia. Anong sinasabi mong anak? Pinatay niyo ang anak ko, Jordan. Baliw ka na. Baliw ang babaeng ito. Pagtawa na may kasamang luha. Ganoon ang itsura ni Agatha nang sampalin niya ang dating asawa. Dahil sa pagiging walang kwenta mo, nawala ang anak ko, Jordan. Do you even know who's this woman, Jordan? Maasim na mukha ni Mildred nang tanungin nito ang anak. Kanina pa kita hinahanap. Balikan mo na si Norindon. Hinihintay ka ng asawa mo. Mukhang walang kabutihang nananalaytay sa inyo. Matinding pagkuyom ng kamay ang ginawa ni Agatha para pigilan ang sarili niya. Isa ba ang babaeng ito sa libo-libong patay na patay sa'yo? Mataray na tanong ng dating biyanan niya. Bakit parang mukha namang katulong? Gusto ring makaranas ng yaman mo. Mama, Awat ni Jordan sa kanyang ina. hindi tayo pwedeng gumawa ng gulo rito. Pasensya na, iha. May asawa na ang anak ko. Hindi na siya nagpapalandi sa kung sino-sino. Ganyan na ba kalang ang bitukan niyo na kaya niyong magpatay mali siya? Pinatay niyo ang anak ko para sa ambisyon niyo. Nagwawala sa galit na sambit ni Agatha. Pinatay niyo ang anak ko! Dahil sa malakas niyang pagsigaw, kahit ang mga katulong na nasa kusina ay nagsimula ng lumabas. Makikita ang pag-aalala ng mga ito, ngunit walang nagtangkang lumapit. Paano mo nalamang buhay ang babaeng ito? Tanong ni Mildred sa anak na si Jordan. Nakita kong hinila ni Arthur kanina. Akala ko, namamalikmata lang ako. Pero hindi pala ako nagkakamali. Walang makikitang pagsisisi sa dalawa. Tila ba walang kwentang bagay na kinuha ng mga ito. Anak ko ang nawala, Jordan! Hindi isang bagay na hindi mo mabibili sa kung saan! Sigaw niya sa asawa. Para sa pangarap niyong mag-ina, kayang-kaya niyong mawala ng konsensya! Hindi tayo pwedeng kumuha ng gulo.
May kailangan sa mga nandito si Noreen. Halika na, Jordan. Sambit ni Mildred sa anak. Hindi natin nakita ang cellphone, Mama. Paano kung may video pang babaeng yan na magiging... Walang pagdadalawang isip na isinaboy ni Agatha ang tubig sa batya na may malansang pinaghugasan ng mga karni sa dalawa. Tila nag-slow motion ang lahat dahil walang nakapagsalita at nakagalaw sa pwesto nila matapos ang matinding pagkagulat. Aalis kayo na parang wala lang sa mga ginawa niyong kasalanan! Nanginginig sa galit na tanong niya sa mga ito. Sisiguraduhin kong aangat ako at pagbabayarin ko kayo sa pagkawala ng anak ko! Nanginginig sa galit niyang sambit, sabay bagsak ng batya na wala ng laman. Tila isang bidang api sa mga palabas ang naging pagtalikod niya sa dalawang taong sumira sa buhay niya. Ang malakas na sigaw ng dating niyang biyanan ang sunod niyang narinig matapos ang hilang hakbang. Bumalik ka rito, Agatha! Bumalik ka! Sigaw ni Mildred na diring-diri sa itsura ng suot nito. Sisiguraduhin kong magdurusa ka! Pagsisisihan mong nabuhay ka! Kailangang makaalis na siya roon bago pa malaman ng ibang bisita ang kaguluhang nangyari sa kusina. Mahalagang gabing yun para sa mga Alcantara. Hindi pwedeng sirain dahil lamang sa galit niya. Dali-dali ang pagpasok niya sa banyo, kasabay ang kanyang pagluha dahil sa labis na sakit na kanyang naramdaman. Iniiyak niyang sakit kahit alam niyang hindi yun mahika na madaling mabura. Hana, Ang akala niya ay sasampalin siya ng kanyang amo at pagsasabihan ng masasakit na salita dahil sa ginawa niyang kaguluhan. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang yakapin siya nito. I'm sorry, Agatha. Sambit ni Hana na mas humigpit ang pagyakap sa kanya. Akala ko magiging kalaban kita, kaya pinagsungitan kita without even realizing na may pinagdadaanan ka. I'm sorry. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang itong naging mabait sa kanya. Ngunit nang mga sandaling yun, ang yakap ni Hana ay nagbigay ng kapanatagan sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Naikwento na sa akin ni Arthur ang lahat. I'm sorry for your loss. I'm here for you. Mas tumindi ang naging paghagulgol ni Agatha. Ngayon niya napagtanto na wala siyang ginawang maayos na pagluluksa sa anak dahil sa mga nangyari sa buhay niya. Hindi na mahalaga sa kanya kung totoo o hindi ang ipinapakita ni Hana. Basta ang nasa isip niya ng mga sandaling yun ay may taong nariyan para hindi maramdaman ang pag-iisa. Tubig oh? Sambit ni Hana na nagbigay ng bottled water sa kanya. Kumalma ka na. Okay ka na? Nakatingin lamang siya sa bunsong anak ng mga Alcantara. Hindi siya nagsasalita dahil nagtataka pa rin siya sa biglaang pagbait nito sa kanya. Yung pinakita kong pagtataray sa'yo, hindi ako yun. Natakot lang kasi ako na katulad ka ng ex ni Arthur, nasasaktan at huhut-hutan lang siya ng pera. Nahihiyang paliwanag ni Hana. Pero matapos na magkwento sa akin si Arthur, ako ang nahiya sa'yo. Hindi tama na ganun ang pagtataray ko dahil marami ka ng pinagdaanan. Tapos, dadagdag pa ako. I'm sorry, Agatha. Tila batang nahihiyang humingi ng tawad sa kanya si Hana. Hindi ko hinila kanina si Arthur para lang ilayo sa'yo. Kilala ko kasi ang Noreen na yun eh. Ayokong madamay si Mommy sa mga koleksyon ni Noreen ng taong na-scam. Si Arthur lang ang makakapigil kay Mommy sa mga impulsive decision niya. Bilang pinakamabait na anghel na walang ginawa kundi tumulong ng tumulong sa iba. Hindi niya maintindihan ang mga nagiging kwento ni Hana, ngunit nakikinig lang siya. Alam mo, paulit-ulit naloloko ang pamilya namin. Kaya kailangan may isang tinutubuan ng sungay.
At role ko yun. Tama nang si Mami at si Arthur lang ang mabait sa mga Alcantara. Si Arthur? Isang Alcantara? Gulat niyang tanong kay Hana. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Hana? Akala ko alam mo na. Kanina pa ako nagkukwento, Agatha. Kuya ko yun. Kahit mukhang mas kapatid niya pa ang mga isda. Umawang ang bibig niya sa bigla nitong pagsusungit sa kanya. Hindi sinasadya ni Arthur na lokohin ka, ha? Doon na talaga kasi siya nakatira sa kubo bago ka pa dumating sa life niya. Nasa hiling pa noon ng lover boy kong kuya. Mula nung nag-break up sila. Nung manloloko niyang girlfriend. Yung pera lang pala ang habol sa kanya. Hindi niya sinabi kung sino siya. Sa dahilan na yan. Hana, bakit mo pinipiling sabihin sa akin ito? Tanong niya sa bunsong amo. Naisip ko lang kasi bagay kayo ng kuya ko, Agatha. Sagot ni Hana na tumayo mula sa kinaupuan. Ha? Hindi niya maintindihan ang tanong dito. Agatha, deserve niyo ang taong magmamahal sa inyo. Yung totoo. Pagkatapos ng mga sakit na pinagdaanan niyo. Nakangiting sambit nito. And about that family, siguradong hindi na yun makakatungtong sa isla pagkatapos ng party. Hindi hahayaan ni Arthur na makabalik pa ang mga taong nanakit sa'yo. Naguguluhan na hinabol ng tingin ni Agatha si Hana. Sa huli, sa hindi malamang dahilan ay napangiti na lamang siya. Hindi niya man maintindihan ang buong sinabi nito. Ngunit sa isang bagay lang siya sigurado. Nagkaroon siya ng kakampi sa mga Alcantara kahit pa pinaglihiman siya ng mga ito. Okay ka na, Agatha? Tanong ng mayordoma sa kanya nang bumalik siya sa kusina. Opo, salamat ho. Gusto mo bang magpahinga na lang muna? May ekstrang higaan sa maid's quarter. Pwede kang matulog doon. Ayos lang ho ba? Nahihiya niyang tanong sa mayordoma. Oo naman, deserve mo ang pahinga, no? Talo mo pang trumpo paikot-ikot mula kaninang madaling araw para mag-asikaso. Tutulong na lang po ako sa paglilinis mamaya, Nanay Talin. O sige na, nung batang to, nahihiya pa sa akin. Sambit ng mayordoma na nakangiti sa kanya. Magpahinga ka na. Nakangiting tumungo siya sa mayordoma matapos makapagpasalamat. Malaking bagay na hindi nagtanong sa kanyang mga katulong sa nangyari kanina dahil hindi niya naman alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Tungkol sa plano, we've planned to expand our restaurant earlier than we expected. Sambit ni Noreen Murata. Proud itong nakangiti habang kausap ang ibang matataas na tao sa lamesa. Nakuha na rin namin yung lupa na pagtatayuan sa katabi pang area. Kaya mas malaki ang... Hindi na mangyayari ang binanggit ni Mrs. Alcantara na investment. Seryosong sambit ni Arthur Alcantara na bigla na lamang sumali sa usapan. Makikita ang gulat sa mga matataas na tao na kasama nila sa mesa. Ngunit hindi nagpatinag si Arthur. Buo na ang desisyon niya. Nakita ko na hindi nasunod ang ibang bahagi ng safety and hygiene practices sa ibang bahagi ng acquired business nyo na isasama sa restaurant na pinaplano mo, Mrs. Murada. Anak, seryoso ka? Gulat na tanong ni Doña Helen. Iyon ang dahilan kung bakit ako nawala ng matagal, ma'am. Sagot niya sa kanyang ina na hindi pa rin nawawalang tingin kay Noreen. At kilala niyo ako. Hindi ako nagkakamali pagdating sa ganitong usapin. But, Mr. Alcantara, nangako na sa akin ang mommy mo. That's my mom and not me. Our business is my responsibility. Nasa akin ang huling say, Noreen. Sambit ng binata. Wala sana tayong magiging problema kung sa simula pa lang ay naging totoo na kayo sa binabanggit ninyo. Pero, kaya kong gawin ng paraan.
mabilis kong maayos ang problema. Masarap ang mga hinandang pagkain, Arthur. Sabi ng isa sa mga investor na kasama nila sa mesa. Para lumamig ang umiinit na usapan. Ngayon lang ulit ako nakakain ng authentic na lasa ng pagkain nang hindi ko kailangan dumayo sa probinsya para lang makakain ng delicacy nila. Makikita niya ang pag-init ng ulo ni Noreen dahil sa pagsingit ng investor. Tila ba hindi nito nagustuhan ang sapawan siya habang nagsasalita. I've heard na iisa lang ang chef ng lahat ng dish na inihanda. Bakit hindi na lang tayo sa kanya mag-invest? Nakakabalik ng memorya ang pagkabata ang mga niluluto niya. Ipinangako niyo ng investment. Tuluyan ang sumabog sa galit si Noreen matapos nitong ibagsak ng malakas ang hawak na kutsara at tinidor. Hindi kayo pwedeng umurong pagkatapos niyong mangako. Businessman kami, iha. Hindi charity. Sambit ng isa pang investors. Pipiliin namin ang sa tingin namin magbibigay pa sa amin ng maraming pera. Isa pa, hindi kami nangako. Dahil kung meron ng agreement, hindi na tayo mag-aaksaya ng oras dito. Hindi ba? At sino yung chef na ipinagmamalaki niyo? Galit na tanong ni Noreen na parang bata kung magalit. Nasa restaurant namin ang pinakamagagaling na chef na galing sa iba't ibang bansa. And that's the problem, Noreen. Singit ni Arthur. Bukod sa hindi nasusunod ang standards na kailangan ninyo, galing pa sa ibang bansa ang mga chef na meron kayo. Foreigner ang pinagtatrabaho nyo. Tapos, isi-serve ay purong Filipino foods? That's ridiculous. Para lang tayo nagbibiroan dito. Ipinagmalaki ko na kay Dad na matutuloy ang investment ninyo. Hindi nyo pwedeng baguhin ang unang napag-usapan natin. Then find someone else. Hindi rin patatalong sambit ni Arthur. You should be thankful na ito lang ang sinabi kong rason ng pag-urong sa investment na pinag-usapan niyo ni Mama. Maraming katwiran na pwede kong irason para masira ang pangalan mo. Pero hindi ko gagamitin yon. Dahil profesional akong humaharap sa iyo ngayon. And what was that? Nagahamong tanong ni Noreen. Gusto kong malaman ng... Dorit! Nabaling ang tingin nila sa ginang na sumikaw. Basang-basa si Mildred at amoy malansa. Hindi maaaring magkamali si Arthur. Ito ang dating biyenan ni Agatha. Ang rason kung bakit nakuna ng babae na ngayon iniingatan niya na wag na muling masaktan. Buhay si Agatha at nandito siya! Galit na tura ni Mildred sa bagong manukang. Anong gagawin natin? Paano kung makulong ako? Ang boses mo, Ma. Singhal ni Noreen sa biyanan. Umuwi na tayo, Noreen. Sambit naman ni Jordan. I need to talk to my investors! Desperadang sigaw ni Noreen, ngunit hinila na ito ng asawa, papalayo sa lamesa. Hindi may tatago ang madilim na mukha ni Arthur, ang matinding galit. Lalo niyang napatunayan na tama nga ang hinala niya na pinagtulungan ng mga ito na burahin sa landas nila si Agatha. Istrikto at may prinsipyo ang ama ni Noreen. Hindi ito papayag na mapupunta ang anak sa pamilyadong tao. Are you okay, Sad? Nag-aalalang tanong ni Doña Helen. Hindi nagsalita si Arthur. Tuloy-tuloy ang pag-alis niya sa lamesa upang habulin ng mga bisitang paalis na. Ngunit pinigilan nito ni Doña Helen. I want to make them pay, Mom. Galit na tura ni Arthur. Kailangan nilang magbayad sa ginawa nila kay Agatha. Sa tingin mo, makakatulong kay Agatha kung ikaw mismong maghihiganti para sa kanya. Magbubukas ka lang ng panibagong sugat sa oras na makialam ka sa laban na gusto niyang ipanalo. Tila sinampal siya ng katotohanan dahil sa sinabi ng kanyang ina. Sad, alam kong importante sa iyo si Agatha. Kaya nga ginagawa mong lahat para protektahan siya sa mga bagay na makakapanakit sa kanya. Pero sa tingin mo, magugustuhan niya kung ikaw mismo ang kikilos para sa kanya? Paano mo siya matutulungan sa paraang gusto mong gawin
nang hindi siya tinatanong sa gusto niyang mangyari. Hindi na siya nakakibo sa ina. Nakinig na lamang siya rito. Narinig mo ang sinabi ng mga investors na nakatikim ng pagkain ay inihanda niya. Napansin nilang lahat ang inihanda ni Agatha nang walang tulong mula sa atin. Kung gusto mo siyang tulungan, simulan mo sa pagtitiwala sa kanya. Kailangan niya munang buuin ang sarili niya bago siya magsimula ng panibagong laban. Kapag nagtagumpay siya, wala nang kahit na sinong makakatibag sa kanya. Dahil sa matinding pagod, kinabukasan na nagising si Agatha. Ang inaakala niyang matinding hugasin na bumungad sa kanya sa kusina ay nauwi sa isang magandang balita. Anong ibig sabihin? Gulat niyang tanong kay Hana nang sorpresahin siya ng mga alkantara ng isang malaking oportunidad. Mag-i-invest ng mga kumain na investor. Para makapagtayo ka ng sarili mong restaurant, Agatha. Tuwang-tuwa na balita ni Hana sa kanya. Magiging ganap ka ng businesswoman! Ha? Gulat niya pa ring tanong dito. Bakit? Ganoon na lamang ang pagtawa ni Hana at Doña Helen dahil sa naging reaksyon niya. Ano ka ba, Agatha? Umiling na umakbay sa kanya si Arthur na nagyayabang pa. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, nagustuhan nila ang mga luto mo. Naniniwala sila sa potensyal mo. Mapaglarong tumikim ang mga taong naroon para batiin siya kanina. Napalitan pa yon ng matinding pang-aasara. Akala ko ba congratulations lang? Bakit nauwi sa pasimpleng yakap kay Agatha, Arthur? Hindi napigilang puna ni Hana. Hindi man niya nakikita ang mukha niya, ngunit pakiramdam ni Agatha ay pulang-pula siya dahil sa pag-init ng kanyang pisngi. Parang nag-ibang ihip ng hangin sa alaga ko. Kantsaw din ng isang katulong kay Hana. Parang botong-boto ko na kay Agatha. Ngingiti-ngiti naman si Hana bago siya nilapitan. Congratulations, Agatha. Deserve mo ang lahat ng blessings na dumarating sa'yo. Basta tandaan mo, if you need anything, nandito lang kami for you. Salamat, Hana. Basta galingan mo, iha. Sabi naman ni Doña Helen sa kanya, lahat ng mga dumarating sa iyong blessings ay dahil yon sa pagiging magaling mo at masipag. Ibigay mo ang best mo nang magkaroon ka ng pagkakataon. Kaya pinagkalooban ka ngayon ng biyaya. Pinikil niyang maiyak dahil sa lahat ng magagandang salitang ipinaparating sa kanya ng pamilya Alcantara. Wala nang sinabi sa kanya si Arthur, ngunit makikita rito kung gaano ito ka-proud sa kanya. Totoo ba ang lahat ng ito, Arthur? Mahina niyang sambit sa binata nang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Parang hindi totoo. Yung dating karinderya lang na business namin ni Nanay, magiging restaurant na. Deserve mo yung lahat dahil mabuti kang tao, Agatha. Sabi ng binata nang magtagpo ang kanilang mga mata. Galingan mo palalo. Siguradong proud na proud sa'yo ang nanay mo. Kung nasaan man siya ngayon. Gagalingan ko. Pangako. Ang mga sinabi ng pamilyang tumanggap sa kanya at naniwala sa potensyal niya ang naging baon ni Agatha nang umalis sa isla. Hindi niya akalain na ang simpleng pagsagip ng binata sa kanya ang magiging pinto para maabot niya ang pangarap at makapagsimulang muli. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Hindi ko nakakalimutan ang pangako ko sa iyo, anak. Ipaghihiganti kita. Wala siyang patatawarin, hindi siya maaawa. Pagbabayarin niya ang pamilyang naging dahilan para maging miserable siya. Hindi naging madali ang unang buwan ni Agatha sa restaurant na binuksan dahil hindi pa yun kilala. Kinailangan niyang gumawa ng iba't ibang advertisement at pakulo para lamang magkaroon ng benta. Kailangan niya ring pasahuran ng mga tauhan, kaya naman doble kayod siya. Pwede kaming tumulong ni Hana.
Nag-aalalang sambit ni Arthur nang minsang tawagan siya nito. Kung kinakailangan mo ng panibagong pondo, pwede kitang pahiramin, Agatha. Hindi ko gagawin yan, Arthur. Buo na ang loob na sagot niya sa binata. Tama na ang kalahating panimula na ipinagkatiwala ng mga investor. Gagawan ko na lang ng paraan ng kakulangan. Sigurado ka? Kailangan kong maging sigurado. Dahil sinimulan ko to, kailangan panindigan ko. Basta't kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Sobra-sobra nang naitulong nyo. Kontento na ako rito. Kayo na nga nagsabi sa akin na may espesyal sa mga niluluto kong pagkain, hindi ba? Kaya kailangan ko lang siguro ng timing. Naniniwala ako na may oras sa lahat ng bagay. Kailangan ko palang maghintay. Nginitian niya ang binata kahit hindi naman ito nakikita at kausap lang sa cellphone. Ayos lang talaga ako, Arthur. Totoo siya nang sabihin yun. May mangilan-ngilan ng kumakain. Naniwala kayo sa kakayahan ko. Siguradong darating din ang araw na makikilala ang restaurant na to. Tatawag ulit ako, Arthur. Hindi niya na hinintay ang magiging sagot ng binata. Kaagad niyang itinago ang cellphone para harapin ang bisita nang hindi niya akalaing magpapakita sa kanya ng mas maaga. Akala ko mabubulo ka na sa isla at kakapitan na lang ang mga alkantara. Mataray na sambit ni Noreen. Ito na ba ang bagong trabaho mo ngayon? Tagapunas ng mesa pagkatapos sisantehin nila? Binitawan niya ang hawak na basahan na ginamit sa maruming mesa habang puno ng pagtitimpi na huwag isiwalat ang kanyang plano. Baka naman kasi nagnakaw sa mga alkantara, Noreen. Sambit naman ni Mildred na tila pinaghandaan ang pagpunta sa kanya dahil sa dami ng alahas na suot nito. With a waist like, Mama. Tama ka nga. Hindi ko kailangan ng kahit na anong investors to build a restaurant that I dream of. Hindi ko kailangan ng mga alkantara kung ganito ka-cheap ang lugar na ipipigay nila. Pero mukhang waitress ka talaga dito dahil kaparehas mo sila ng damit. Turo ni Noreen sa ibang serbidora. Hindi kumibo si Agatha dahil alam niya ang totoo. Napakalaking pera ang handang itaya sa kanya ng mga investors, ngunit tinanggihan niya yun. Mas praktikal para sa kanya ang magsimula sa maliit. Hindi niya kailangang magmadali. Ayaw niyang maging malalim ang sugat niya sa oras na madapa siya at hindi magtagumpay sa pinasok niyang negosyo. Anong ginagawa niyo rito? Kakain ba kayo? Tanong ni Agatha. Yes, I want everything from your menu. Lumus ko na sa'yo para may kitain ang pipitsuging resto mo. Mapagmataas na wika ni Noreen. Sa kabila ng ipinapakita ng dalawa, mas pinili ni Agatha ang maging profesional at harapin ang mga ito ng tama. Kahit paulit-ulit na tumatakbo sa isipan niya kung paano maghihiganti. Sterol? Tanong ng nag-iinarting si Noreen sa serbidora niya na naglapag ng mga ulam sa mesa. Anong klaseng pagkain ng mga to? Ang cheap! Kuhanin mo na lang ang bayad kapag tapos na silang kumain. Utos ni Agatha sa serbidora nang hindi nagpapaapekto sa sasabihin ng mga ito. Kaya naman pala namatayan ng anak kasi walang kwenta at mahina. Malakas na sigaw ni Noreen. Deserve niyang mawala ng anak kasi tuluyan ang nagdilimang paningin ni Agatha. Hindi na siya nakapag-isip kung tama o mali ang sunod na ginawa. Walang pag-aalinlangan na isinaboy niya kay Noreen ang mainit na sabaw na kalalagay niya pa lang sa mesa. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Mildred nang makita ang pagkapaso ng manugang nito. Oh my God, Noreen! Papatayin mo ba siya? Natataranta pa rin si Noreen habang iniinda ang pagkapaso nito, ngunit walang pakialam si Agatha. Ang galit na dumadaloy ngayon sa kanyang dibdib ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang dalawang mamamatay tao na pumatay sa kanyang anak. Ipakukulong ka naming hampas lupa ka! Galit na tura ni Mildred.
Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa... Ang basahan na ipinangpunas niya kanina sa mesa. Gigil na isinalpak niya sa bibig ni Mildred kasabay ng magkakasunod na sampal na nararapat sa mamamatay tao niyang biyanan. Hindi siya nagdalawang isip na hilahin ang buhok ng dalawa palabas ng kanyang restaurant na naging dahilan ng pagkakakaladkad ng mga ito. Ngayon ka sumigaw! Naghahamong sambit ni Agatha. Ipagkalat mo sa lahat na kinawawa kita kasama ng kabit na yan! Turo ni Agatha kay Noreen. Makukulong ka! Nagwawala sa galit si Noreen. Bitiwan niyo ako! Sambit nito sa mga umaawat dito. Kayo pa ang magpapakulong sa akin? Nalilisik ang mga mata niyang hinarap ang dalawa. Kayong dapat na makulong nang patayin niyo ang anak ko! Walang takot na humarap si Agatha sa mga tao na kumukuha ng video na dumadami pang nakikiosyoso. Makikita ang katatagan sa kanya at galit ng isang inang nawala ng anak. Ang dalawang ito, pinatay ang anak ko! At itinulak nila ako sa tumatakbong cruise ship kasamang batang nasa sinapupunan ko na hindi nagkaroon ng pagkakataong mabuhay! Pumatak ang kanyang luha. Hindi nabigyan ng pagkakataon ng anak ko na makita ang mundo dahil sa sakim na katulad nila! Ako? Mamamatay tao? Nagmamaang maangang sambit ni Mildred. Wala kang ebidensya! At wala kang konsensya! Mahinang sambit ni Agatha matapos niyang punasan ang luha. Sarili mong kadugo, pinatay mo para sa ambisyon mo! Bitiwan niyo ako! Pagpupumiglas pa rin ni Noreen. Sinungaling ang babaeng yan! Puro pambibintang lang ang alam! Wala siyang ebidensya! Gawa-gawa lang ng baliw na yan ang mga akusasyon niya! Sambit naman ni Mildred. Pilit na dumidikit sa anak ko para mahututan niya ng pera. Palibhasa ulila na, kaya wala siyang maasang makatulong sa kanya para makaahon mula sa pagiging mas mahirap pa sa daga. Ipinikit ni Agatha ang kanyang mga mata habang matindi ang pagkakuyom ng dalawang kamay. Hindi siya makapaniwala na may mga taong katulad ni Mildred na walang konsensya na handang apakan ng kahit na sino para sa kanyang ambisyon. Gusto mong maging manugang si Noreen dahil sa pera! At sisiguraduhin kong darating ang araw na kakarmahin ka at mawawala ang lahat sa'yo! Binalingan niya ng tingin ng dalawa bago binitawan ng pangako na hindi niya rin akalaing sasabihin. Ipinapangako kong magtatagumpay ako! Darating ang araw na magkakapalit tayo ng posisyon. At kapag nangyari yun, kahit anong hingi nyo ng tawad, hindi ko kayo pakikinggan! Sa mga sumunod na sandali, hindi na nagulat si Agatha nang arestuhin siya ng mga pulis dahil sa ginawang pananakit kay Noreen at Mildred. Ngunit walang makikitang pagsisisi sa kanya. Hindi rin siya humingi ng tawad at hindi pinakinggan ang kapulisan nang sabihin ng mga ito na iaatras lamang ang demanda kapag lumuhod siya at nanghingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad at luluhod sa harapan nila? Tanong niya sa mga pulis. Pinatay nila ang anak ko! Itinulak nila ako sa umaandar na cruise ship para mabura sa landas nila! Tapos ako pang ikokulong nyo! Wala kang ebidensya, miss. Sagot ng pulis. Kaya nga ako sa'yo, humingi ka na lang ng tawad. Hindi nagpatinag si Agatha. Kahit nang ipasok na siya sa loob ng rehas, ay mas naging matigas siya. Kahit anong pilit niyo sa akin, hindi ako aamin sa kasalanang hindi ko naman nagawa! Sa loob ng 24 oras, nasa loob ng kulungan, mabilis na nag-viral ang nangyaring eksena sa kanyang resto. Dahilan para malaman ni Arthur ang nangyari sa kanya. Dali-dali ang naging pagluwas nito upang piyansahan siya at makalabas ng kulungan. Maraming nang baba sa'yo. Eh di mabuti. Sagot ni Agatha kay Hana nang makalabas siya ng kulungan. Para namang matatakot ako sa kanila. Pero
Mas maraming naniniwala sa'yo. Kahit yung mga dati niyong customer, dun sa karinderya ng nanay mo. Dinidepensahan ka at patunay na totoong nangyari. Alam nila na kabit ni Noreen si Jordan. Totoong, time is the ultimate truth teller. Sa isang iglap, sila mismo ang nag-umpog ng bato sa ulo nila. Mahabang salaysay ni Hana sa kanya. Are you okay? Tanong ni Arthur nang mapahinto siya sa paglalakad. Salamat. Sabi niya sa magkapatid. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako rito. Baka sumuko na ako. Agatha, Concern na sambit ni Hana. nandito lang kami palagi ha. Huwag mong kalilimutan. Meron kang kakampi sa amin. Basta, maging mas matatag ka pa. Tuparin mo ang pangarap mo. Hanggang sa dumating ang araw na makuha mo ang hustisya na inaasam-asam mo. Ang mga sinabi ng taong sumusuporta sa kanya ang naging lakas ni Agatha para mas galingan pa sa buhay. Hindi siya sumuko kahit ilang pagsubok ang dumating sa kanya hanggang sa hindi niya namamalayan. Unti-unti nang lumalago ang restaurant dahil sa sunod-sunod na pagdayo roon ng iba't ibang content creator na kusang nag-promote ng business niya. Wala pang isang taon ay naibalik niya na ang lahat ng investment ng tumulong sa kanya at nagkaroon kaagad ng second branch. Mas naging maligaya pa ang puso niya nang sumunod na taon nang sagutin niya si Arthur na matagal ding nanligaw sa kanya. Pangako, Agatha. Hindi ka magsisisi na sumugal ka ulit. Hindi mo man makalimutan ang mabigat na nakaraan mo. Pupunuin naman natin yun ng bago. Matagal na tinitigan niya na lamang ang binata bago ito hinalikan sa pisngi na labis na ikinagulat ni Arthur. Saka ito ngumiti nung huli bago siya yakapin ng mahigpit. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Seryoso niyang sambit sa binata. Ikaw ang dahilan kung bakit nakabangon ako at mas naging matapang pa ngayon. Nang magkaroon siya ng pangatlong branch, patuloy ang pag-usad ng isinampan niyang kaso sa kanyang biyanan kay Noreen, ang maging sa dati niyang asawa na naging kasabwat sa ginawang krimen ni Mildred. Kasalanan mong latang ito! Paninising sambit ni Mildred nang minsan siyang sugurin sa isang branch ng kanyang restaurant. Dahil sa'yo, nasisira ang relasyon ni Jordan at Noreen! Tumingin si Agatha sa kanyang likuran bago itinuro ang sarili niya. Ako ho? Nagmamaang-maangan niyang tanong. Ang tagal ko nang walang connection sa inyo at hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay niyo. Pero bakit ho ako ang sinisisi niyo? Ilang restaurant namin ang nalugi! Lalo nang pinatunayan ng biyanan niya ang pagiging mukhang pera nito. Karma niyo po yan. Kaswal niyang sagot dito. Sana, mas karmahin pa kayo sa pagpatay sa anak ko. At kasalanan mo! Magsimula ng kumalat ang video ng panunugod namin. Wala nang magandang nangyari sa buhay namin! Lumakas ang tawa ni Agatha bago umiling noong huli. Kaswal niyang ipinatong ang isang baso ng tubig sa mesa na kaharap ng ginang. Uminom ho muna kayo. Baka ma-high blood kayo at atakihin dito. Tapos ako na naman ang sisisihin niyo. Phew! Nanginginig ito sa galit nang turuin siya. Gusto niyo na naman hubang magsimula ng away? Hindi na siya natatakot na tanong dito. Available na ho ako. Pero instant at digital na po ang karma ngayon. Siguradong tatagos na naman sa inyo hanggang sa malasin kayo. Yun pa lamang ang sinabi niya pero muntik pang himatayin si Mildred. Kung hindi pa ito nasalo ng driver nito, baka bumagsak na sa lapag ang may sungay niyang biyanan. Hindi ka pa rin magtatagumpay! Malakas na sambit nito kahit halata na ang panginginig dahil sa galit. Habang buhay kang magiging serbedora ng mga Alcantara, kahit girlfriend ka pa ni Arthur! Pinigil niya ang pag-iling ng ginang.
Naisip niya na kung paano magugulat ang mga ito sa oras na malaman na siya palang may-ari ng Jim's Restaurant na namamayagpag ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Bakit ba naman kasi pinagtitripan mo palagi yung maglilinis ka ng table sa sarili mong resto? Tumatawang tanong ni Hana nang minsang dumalaw sa kanya. Iniisip tuloy nila na mahirap ka pa rin. I wonder kung anong magiging reaksyon ng bruha mong dating biyanan kapag nalaman niya na milyonaryo ka na. Malapad na ngiti ang ibinigay niya kay Hana, ang kanyang soon-to-be sister-in-law. Sure ka na ba ang pakakasalan mo talaga si Arthur? At hindi ka nagayuma lang ng kapatid ko, ha? Ganoon na lamang ang pagtawa niya sa naging biro ni Hana. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na magiging close sila ng ganito. Mas mahaba pa ngang oras na kasama niya si Hana kesa sa kanyang nobyo na kapareho niyang abala sa pagpapayaman. Tinatapos ni Arthur ang mga trabaho niya para matagal kanyang makasama kapag kinasal na kayo. Paliwanag ni Hana sa kanya. Matinding tama sa'yo na kuya ko, ha? Kaya ba, huwag mong iiwan at baka mabaliw yun. Napangiti siya sa sinabi ni Hana. Yon ang bagay na hindi niya magagawa sa kabila ng tagumpay na tinatamasan niya ngayon. Makukuha mo rin ang hustisya, Agatha. Sinserong sambit ni Hana, patukoy sa ongoing na pakikipaglaban niya sa korte. Magfo-focus muna ako na pakasalan ng kapatid mo, Hana. Biro niya sa kausap. Mas mahalaga ang kasiyahan ko. Higit pa sa kahit na ano. Oo, tapos, bigyan mo agad ako ng pamangkin. Sigurado kapag nalaman ng kahit na sino sa kampo ni Mildred na nagtagumpay ka na naman, nako, may isang magiging Peter ulit sa kanila. Mukhang hindi lang pagiging businesswoman ang magiging trabaho ni Hana. Pwede rin itong maging manghuhula. Dahil matapos ang kasal nila ni Arthur, kumalat sa social media ang pagbubuntis niya. Si Jordan naman ang sunod na pumunta sa restaurant niya. Magiging nanay ka na. Pangarap mo yun, di ba? May himig ng kalungkutan sa tinig ni Jordan. Napahinto sa pagpupunas ng mesa si Agatha na pinaglilihian niya rin gawin. May kirot sa kanyang dibdib kahit taunang lumipas na pagkawala ng kanyang anak. Ikaw ang may-ari ng Gems Restaurant, di ba? Sigurado ako, hindi ka lang serbidora dito. Dahil pangalan ng anak natin ang ginamit mo sa resto mo. Galit na may kasamang luha, ganoon ang itsura ni Agatha nang harapin niya ang dating asawa. Sinasabi mo yan sa akin ngayon. Dahil miserable ka? May pangungutya niyang sambit. Dahil sa hindi makikitang itsura ng dating asawa. Mas tumanda na ito at mas mukhang maraming problema ang kinakaharap. Kung pinaglaban sana kita, hindi ako nagtaksil at hindi ko sinunod ang gusto ni Mama. Baka masaya tayo. At ako, magiging miserable ng habang buhay dahil siguradong tuloy-tuloy ang pagiging alila ko kapag kayo ang naging pamilya ko. Sambit niya rito nang punong-puno ng galit. Karma niyo yan dahil sa pagiging gahaman niyo. Hindi na kami magkakaanak ni Noreen. Kaya wag mo nang sabihin yan. Sinabi ng doktor na wala na akong kakayahang makapagbigay ng anak, Agatha. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong awa nang lingunin si Jordan. Umalis ka na. Walang emosyon na sambit niya rito. Kahit anong sabihin mo, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa'yo. Ang pamilya mo pa rin ang pumatay sa anak ko. Wala nang iba. Sa kabila ng mga sinabi ni Jordan, ipinagpatuloy pa rin ni Agatha ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Hindi niya kinalimutan ang pangako na ipaghihiganti niya ito kahit na isilang niya na ang anak nila ni Arthur. Ang supling na nagbigay sa kanilang mag-asawa ng katatagan at inspirasyon na magsumikap pa sa buhay kahit naabot niya na ang mga pangarap.
Han, magandang balita ito. Tuwang-tuwang sambit ni Arthur. Nakagawa sila ng paraan para ma-retrieve ang mga video na kinuha mo sa cruise ship dati. Bakit hindi nila naisip na gawin yun kaagad? Tumagal patuloy ang kaso na isinampa mo laban sa pamilyang yun. Pigil ni Agatha na maiyak dahil sa labis na kasiyahan. Sa wakas, mabibigyan niya na ng hustisya ang kanyang anak. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Ang mahalaga, mapagbayad ko silang lahat sa kasalanan ginawa nila. Sambit niya sa asawa. Siguro, hinayaan din ng may kapal na maranasan nilang maghirap dito sa labas para hindi nila magamit ang pera sa loob ng kulungan kapag nabulok na sila sa loob. Makakamit mo na ang hustisya sa pagkawala ng baby mo. Salamat sa suporta mo. Hindi ko maaabot ang lahat ng pangarap ko kung hindi ka dumating sa buhay ko. Sigurado ka na sa araw mismo ng birthday mo gagawin? Oo, sigurado na ako. Puuna ang plano niya. Sa pang-8 anibersaryo ng pagkamatay ng anak niya, inimbitahan ni Agatha ang pamilya ni Jordan sa pinakamahal na cruise ship na ginagamit ng mga alta. Siguradong hindi tatanggi ang mga ito dahil mula sa business world ang mga taong dadalo. Para sa kanyang luxurious party, nakaplano ng lahat, ang pagdalo na lamang nila ang hinihintay. Kahit saan siya lumingon, nagsusumigaw ang mga mamahaling aksesorya na sumisimbolo dahil sa karangyaan ng mga naroon. Bagay na gusto niyang tuluyang mawala kay Noreen at sa pamilya nito dahil yun ang naging ugat ng lahat ng kanyang pagdurusa. With a coincidence, nandito ka rin pala. Sambit ni Noreen na suot ang mamahaling brand upang itago ang katotohanan na naghihirap na ito. Pero bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka ba na-inform ng Gem's Restaurant na this is a formal event? Ipapakilala ng mga Alcantara kung sinong totoong may-ari ng restaurant all over the country. Hindi ba pamilyar sa inyo ang damit ko? Tanong ni Agatha. Tingnan mong mabuti ang damit ko, Mildred. Sambit niya sa dating biyanan na sumingit na rin sa kanilang usapan. Anong pakialam ko sa damit mo? May pag-uusapan tayo. Sambit ni Mildred na mas matindi ang pagkakapisil sa braso niya at ayaw siya nitong pakawalan. Let's welcome our birthday celebrant and the true owner of Gem's Restaurant! Nabaling ang tingin nila sa host ng gabing yun. Where are you, Mrs. Alcantara? Come to the stage now! Sigaw muli ng host. Pilit na tinatanggal ni Agatha ang kamay ni Mildred sa kanya. Sa huli, sapilitan niyo yung inalis para umakyat sana sa entablado, ngunit pinigilan siyang muli ni Mildred. Aakyat ka rin sa States? Tanong ni Mildred. Huwag mong agawan ng spotlight ang may-ari ng Gem's Restaurant. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Agatha sa kanyang biyanan na ikinagulat ng mga naroon. Ikaw na talaga mismo ang humukay sa sarili mong libingan, Mildred. Naiinis niyang sambit dahil sa galit. Ayaw niyo ng simpleng paraan ng pag-amin niyo sa mga kasalanan niyo. Pwes, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Nang pindutin ni Agatha ang remote ng malaking monitor, kaagad na nag-play roon ang gabi ng ilang taon niya ring naging bangungot. Matinding pagkabigla mula sa mga bisitang makikita habang pinapanood nila kung gaano kadesperada na ibunyag ang lihim nila Mildred. Pilit siyang nanlaban, hindi lamang sa kanyang buhay, kung hindi para mabunyag ang katotohanan ng pagtataksil sa kanya. Ano to, Agatha? Pilit nang umingiti si Mildred, ngunit na naigang takot dito. Alam kong galit ka sa pamilya namin, pero wag mo kaming siraan ng ganito! Patuloy ang pag-flash ng kamera mula sa mga press na inimbitahan niya. Sinigurado niyang sa gabing yun, hindi na muling makakabangon pa ang kahit na sino kina Noreen kapag lumabas sa iba't ibang news ang nangyari 8 years ago. Naging pamilya mo rin kami, Agatha.
Bakit kailangang umabot sa ganito? Nangihinang tanong ni Jordan. Hindi pa ba sa'yo sapat nang sabihin kong hindi na ako magkakaanak? Hindi magiging sapat! Malakas niyang sambit sa dating asawa. Gusto ko, mabulok kayong tatlo sa kulungan! Mayaman ka na, Agatha. May anak ka na rin. At maayos na ang pamilya mo. Habang kami, nagiging talunan. Kilalang kilala na ang Gems Restaurant na pagmamayari mo. Ano pang kulang? May-ari siya ng Gems Restaurant. Hindi ang mga Alcantara, Jordan. Kulat na tanong ni Mildred sa anak. Totoong siya ngang may-ari? At hindi mo sa akin sinabi? Tila nababaliw na tanong ni Noreen. Umiiyak ito habang makailang ulit na hinampas ang asawa. Mahal mo pa rin ba siya? Kaya naglihim ka sa akin? Ibinenta ng ibang branch namin nang hindi ko nalalaman na siya pala ang bibili. Naipaghiganti na kita, anak. Mahina niyang sambit. Ipinapangako ko sa iyo na magiging masaya na ngayon si Mommy. Mamahalin ko ang bagong pamilya na alam kong regalo mo para sa akin. Thank you for guiding me, my little gem. Habang dinadala ng mga pulis ang tatlo na hindi pa rin matanggap ang kanilang naging kapalaran, ay may kung anong kasiyahan sa kanyang puso. Ngayong naipaghiganti niya na ang kanyang anak. What's your next plan, Han? Tanong ni Arthur sa kanya. Gusto kong tulungan ng mga katulad kong babae na walang kakayahan na ipagtanggol ang sarili nila, Arthur. Katulad ng ibinigay niyong pagkakataon sa akin. Gusto kong maging pag-asa rin sa iba. At nandito lang kami parati. Sambit ni Arthur. Susuportahan ka namin parati, Han. Salamat sa pagmamahal na walang katumbas. Mahal na mahal ko kayo. At ganun din ako. Alam niyang hindi pa rito natatapos ang laban. Hindi siya mapapagod na lumaban kung hindi magiging maganda ang hatol ng korte sa mga dapat na magbayad sa kanilang pagkakasala. Ngayong may kakayahan na rin siya na tumulong, tutulong siya sa mga katulad niyang pinagmalupitan ng tadhana. Ipinangako niyang mas magiging masaya pa. Hindi niya sasayangin ang pangalawang buhay na ibinigay ng may kapal. Ibubuhos niya ang pagmamahal sa totoong pamilyang nagbigay ng walang kapantay na pagmamahal sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.